showbiz ngayong gabi, tuluyan nang kumalat ang kontrobersyal na balitang may third party umano sa likod ng hiwalayan nina Derek Ramsey at Ellen Adarna, at ngayong araw, sa wakas ay inilabas na ni Ellen ang katotohanan, isang pahayag na kumalat na parang lindol sa social media, mahaba, mabigat, at halos hindi agad maunawaan ng publiko kung gaano kalalim ang sugat na kanyang ipinaglalaban. Sa eksklusibong video na inilabas bandang 2:00 ng hapon, makikita si Ellen na nakaupo sa isang mahinang lilim ng liwanag sa loob ng isang maliit ngunit tahimik na silid. Mapapansin ang nanginginig niyang mga kamay habang hawak ang isang makapal na papel, tila listahan ng mga pangyayaring matagal na niyang kinikimkim. Suot niya ang isang simpleng gray shirt, at walang anumang kolorete sa mukha, bagay na agad nagbigay impresyon na hindi ito press conference para sa publicity, kundi isang tunay na paglabas ng sama ng loob, isang paghinga matapos ang mahabang panahon ng pananahimik. Habang hangina ang bulungan ng mga taong naroon, tumingin si Ellen sa kamera at sa isang tinig na may bahid ng pagod, sinabi ang mga salitang agad nagpasiklab sa balita. Hindi ko gustong gawin to, pero kailangan ko na pong magsalita. May third party si Derek. Sumunod ang ilang mahabang segundo ng katahimikan. Tanging ang tunog ng malalim na paghinga ni Ellen ang naririnig. At sa puntong iyon, ramdam ng lahat na hindi ito simpleng reklamo, kundi isang matagal ng sugat na piniling ikubli para sa kapakanan ng kanilang pamilya. Ayon sa kanyang salaysay, ilang buwan na raw niyang napapansin ang pagbabago sa kilos ni Derek, ang madalas na pag-uwi ng gabi, ang hindi maipaliwanag na pag-off ng cellphone, at ang biglaang pagdududa sa bawat tanong na ibinabato niya. Ngunit ang pinakamabigat umano sa lahat ay ang paulit-ulit na pakiramdam na may tinatago ang asawa, isang pakiramdam na hindi na niya kayang pilitin pang baliwalain. Sa pahayag niyang may lalim at kontroladong emosyon, idinetalye ni Ellen na natuklasan niya raw ang mga mensahe, mga screenshot na hindi raw niya hinanap, ngunit aksidenteng nakita. Mga mensaheng may halong lamang, pag-aalala, at mga planong hindi kailanman nabanggit sa kanya. Hindi niya binanggit ang pangalan ng babae, ngunit sinabi niyang, hindi niya ako sinaktan pisikal, pero hindi ibig sabihin nun hindi ako nasaktan. Samantala, sa panig ni Derek, wala pa ring direktang sagot sa alegasyon. Ngunit ilang minuto matapos mag-viral ang video ni Ellen, may nakunan ang media na litrato ni Derek habang sakay ng isang itim na SUV, nakayuko, nakalapat ang kamay sa kanyang noo, at halatang hindi mapakali. Sa tanong ng isang reporter kung totoo bang may third party, muli niyang hindi ito sinagot, ang tanging maririnig ay ang pag-usal niya ng, no comment, isang tugon na mas lalo lamang nagdagdag ng apoy sa lumiliyab na haka-haka ng mga netizen. Ayon sa ilang source na malapit sa mag-asawa, mga kwentong hindi kumpirmado ngunit patuloy na nagpapalutang sa publiko, mas lumala raw ang tampuhan nang magsimulang maging aktibo ang third party sa social media. May ilang larawan, komento, at tag posts na umano'y nagpapagitaw-gitaw sa pagitan ng pagiging inosente at pagiging lantad, bagay na ikinabahala ni Ellen ngunit pinili niyang kimkimin noon. At nang tuluyan nang may nakapagsabi sa kanya ng mas malinaw na ebidensya, doon na raw nabuo ang desisyong magsalita ngayong araw. Sa loob ng video, inilahad ni Ellen na hindi niya ginawa ang pahayag upang sirain si Derek sa publiko, kundi, para putulin na ang kasinungalingan. Halos maiyak siya nang sabihin niyang ginawa niya ang lahat para iligtas ang pagsasama, nagtiis, umunawa, naghintay, at paulit-ulit na kinausap si Derek para ayusin ang problema. Ngunit ngayong malinaw na raw ang lahat, hindi na niya kayang pabigatin pa ang kanyang sarili sa pag-asang wala namang kasiguruhan. Sa huling minuto ng video, tumingin si Ellen na